Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius. Kung liwat resonates, bali hindi ito magre-resonate sa lahat. Kung gusto mo, pwede ka naman magpa-personal reading, Jing Tarot Trader. Search mo na lang siya sa Facebook. Or kung gusto mo, pwede ka naman pumunta sa aking TikTok. Nagbibigay ako ng palm reading kung mag-avail ka nung bracelet na piyaw bracelet dun sa aking TikTok shop. Okay? Ayan, gagawa ako ng video na especially for you, 20 to 30 minutes or even more para sa palad mo. Okay? So anyway, feel free to like and comment, subscribe. Let's start your reading, fire sign. Temperance is here. Sorry, this is the Judgment. Anyway, ang una ko nakuhang energy is Temperance. Ten of Wands. Knight of Cups. Okay. Bottom of the deck is the Four of Wands. Okay. So, sa nakikita natin ngayon, I feel like, fire sign, marami kang tinitignan ngayon sa sarili mo, no? Maaring iba sa inyo meron kang mga hinahanap. I can see that for some of you, kung hindi man ikaw itong naghahanap nito sa sarili mo, mga tao sa paligid mo, parang pinaghahanapan ka nila. And then we do have here, I feel like may mga responsibilidad ka ngayon na parang hindi mo kaya or obligasyon na parang masyadong mabigat for you. And I feel like ito yung nagbibigay sa'yo ng pagkairita na energy. Or kung hindi man, kalungkutan. Kasi you feel like itong mga responsibilidad na ito ay nagdudulot para maging feeling mo you are not enough. Na kahit binibigay mo naman yung best mo, parang may kulang pa rin. I can see some of you pwede may mga celebration sa paligid mo, like maybe may mga okasyon. Anyway, pagdating sa love, sino itong person na kakonect mo, fire sign? Pagdating sa love, sino itong person na kakonect mo, fire sign? Aries, Leo, Sagittarius. Pagdating sa love, sino itong person na kakonect mo? You do have here the Death card. Page of Pentacles is here. Four of Swords. Could be someone in the past. I can see a past person, maybe someone very immature. There's distance between the two of you. Kung hindi man immature, pwedeng matagal na talaga yung connection ninyo. Pwedeng may child na involved sa connection na ito. So, there's separation. For some of you, pwedeng napatawad mo na itong taong ito. Or parang hinahayaan mo na lang siya. I don't know kung may marriage na involved sa inyo, but some of you meron. Kasi parang okay ka naman na kung nasan ka ngayon eh. It's just that medyo mabigat talaga yung mga responsibilidad. Anyway, ano yung mga nasa isip at emotions mo ngayon? For fire sign, please. You do have here the Knight of Wands, Eight of Wands, one more card, Three of Coins, Ace of Wands. Okay, I can see a new beginning for you. New direction. So, mga bagong direksyon ng buhay mo ngayon. For what I can see here, pwedeng
Kulang ka sa ano eh, sa motivation. Kasi nga masyadong negative yung nakukuha kong energy mo, negative vibes, masyado mo iniisip yung mga problema, stressful energy. Um, Medyo hindi maganda yung timing for you. Yung panahon mo ngayon, present moment mo. Nakikita natin palaban ka talaga eh. Matapang ka talagang tao. Pero tuloy-tuloy pa rin yung dating ng problema, stress sa'yo ngayon. So, pero nakikita natin kung ano man yung bigat na dinadala mo na obligasyon. Gumagawa ka pa rin ng paraan para matapos or maayos ito. So, how about this person na kakonect mo? So, ngayon masaya ka na eh. Regarding the past, tanggap mo na kung ano man yung separation na nangyayari sa inyo. Regarding the past, ano yung nasa emotions niya patungkol sa'yo? For fire sign. Eight of Pentacles, the Nine of Swords. Why is the Nine of Swords here? Okay. Four of Pentacles, bottom of the deck is the Eight of Wands. Hindi siya okay Kinikim-kim niya lang lahat yon. Sa ngayon, hindi pa siya okay, hindi pa siya handang makipag-reconcile, makipagkita. Kung hindi man sa'yo, sa family na involved dito, like maybe your family, hindi pa siya handang magpakita. Nahihiya siya eh. Yun yung energy. Nahihiya siya. Sa ngayon, nagpo-focus siya sa pag-iipon. Pero lahat ng mga nasa emosyon niya, sinasarili niya lang, hindi niya alam kung paano harapin. This person is really busy right now. I feel like itong person na ito is marami siya pinagsisisihan. Pero wala siyang magawa dahil nandun na siya, ginawa na niya, nangyari na, parang ganun. So, what will happen in the near future for you? Fire sign, in the near future for fire sign, please. Spirit guides, angel guides. Fire sign. Bottom of the deck, you do have here Nine of Wands. The Empress is here. Good news. May mga messages. Good news in the near future for you. Oh, wow. A lot of money. A lot of success for you. Security. Napaka-positive nung near future mo, nakakita tayo dito ng mga knowledge na makakatulong sa'yo. Pwede yung iba sa inyo may mga trainings na attendan, seminars. And actually, you really need these learnings para maging handa ka sa kung ano yung dadating sa'yo. Which is, I can see positivity, a lot of money. Medyo mapapagod ka lang talaga, which is normal naman yun. Dahil ipupush mo talaga yung sarili mo eh. Ipupush mo talaga yung sarili mo. Nakakapagod. I can see possible health issues for you. Pero normal naman yon kasi nga, magiging busy ka. Pero yung busy mo, magbubunga. Pagka busy mo, a lot of money is coming here for you. Okay? Hindi naman laging parang laging mabigat yung dinadala. Medyo stress talaga. I mean, abangan mo na yung magiging stress. Ngayon, alam mo na yun eh, yung stress na yan eh. Nararanasan mo na yung pagod. Tuloy-tuloy yun, pero makikita naman natin, magbubunga siya sa'yo. Yung mga paghihirap na ginagawa mo. Person nakakonect mo is not good. I can see money problems. I can see someone is manipulating your person. This person, nakakakita ko ng taong nagiging dahilan with the devil.
Capricorn energy, na parang kung bakit hindi niya maisakatuparan itong mga plano niya. May mga plano dito eh. Maybe a plano in the future na i-offer or ibigay sa'yo. Pero may isang person dito na nagiging dahilan kung bakit hindi mangyari-yari ito. And so nakakita ko ng pag-aaway, pagkakagulo sa kanila. It would cause a lot of problems for your person. I don't think may kinalaman ka doon or may pakialam ka doon kasi you're focusing on yourself. Money, nakakita ko ng pagta-travel for you. Your person, nakakita ko ng pagkawala ng trabaho. Hindi talaga siya okay. Maybe in the past, okay siya, nasa taas siya. Ngayon, napalitan na, mababago na yung sitwasyon niya in the near future. Kumbaga sa gulong, maaaring yung person mo nasa baba, nasa ilalim in the near future. While ikaw naman, papunta ka na sa taas. And you will reach your goals, you will reach your dreams. The problem is medyo pagod, which is normal yon. Normal yon. You have to take care of yourself. Huwag ka masyadong paka-stress. Bawasan mo yung pag-iisip. Yun lang yun. Pero, basta gawin mo lang yung work or yung career mo. Ituloy-tuloy mo lang. Magbubunga siya ng mga ganda sa'yo. Pero yun nga, huwag mo masyadong stressan sarili mo. I love you all. Thank you for watching and bye-bye.